Bangkay ng 7 sundalong napatay sa engkwentro sa Cebu, nakalagak na sa punerarya sa Zamboanga. 5 sa 7 sundalo pinugutan ng ulo, habang 2 pinagtataga. St. Luke's Hospital naglabas na ng bagong medical bulletin tungkol sa isinagawang operasyon kay dating Pangulong Arroyo. Si GMA nasa ICU at kailangan pang sumailalim sa physical therapy. Senior Superintendent Rafael Santiago humingi ng paumanhin sa mag-ina ni Fernando Poe Jr. at sa publiko dahil sa kanyang partisipasyon sa dayaan noong 2004 presidential elections. Kulungan ng mga preso sa Norway, malambot ng kama, de aircon at flat screen ng mga TV, first class. At matapos masilat sa World Cup, ano na kaya ang pagkakabalahan ngayon ng Azkals? Ang mga balitang maaksyon kasama ang inyong mahalagang opinyon, sabay namin ihahatid sa inyo. Makialam at makibalita dito sa Aksyon Journalismo. Binaboy sila. Ganyan ang pagsasalarawan ng Philippine Marines sa ginawa ng mga bandidong Abu Sayyaf sa mga pinatay na sundalong kasamahan nila. Ang detalye ikwento mo, Teodever Arquiza. Isa-isa nang nagdatatingan sa punerarya ng St. Peter sa Zamboanga City ang mga kamag-anak ng 7 sundalong napatay sa engkwentro sa Abu Sayyaf sa Patikul, Sulu. Pinatay na nga ng mga bandido ang 7 sa mga sundalo, ang 5 sa kanila pinugutan pa. Tiyahin ang napatay na commanding officer ng 11th Marine Battalion Landing Team sa Lieutenant Balabad si Aling Ella Martinez. Galit raw ang nararamdaman ngayon ng buong pamilya. Super sakit kay siya talaga na-support sa mama niya. Mama ko yan. Ngayon, hindi pa ko sigurado kung sino next ma-support sa mama ko. Kwento niya, hindi man pinugutan ng ulo ang kanyang pamangkin, pinagtataga naman ito pati ng isa pang sundalo. Grabe naman. Wag na lang sana, ano na naman sila, mag-gera na lang, wag na lang ganyan. Ang Philippine Marines, galit rin sa ginawang pambababoy sa mga kasamahan nila. Even if we lost we have the unfortunate loss of our comrades, pero it was a strategic victory because we have overrun their camp. Bukas ng umaga, nakatakdang bigyan ng military honors sa Edwin Andrews Air Base ang mga napatay na sundalo. Bago ilipad ang mga bangkay papuntang Marines Headquarters. Bukod sa mga nasawi, pinarangalan din ng Philippine Marines ang mga sugatang sundalo na nagpapagamot sa Camp Navarro General Hospital sa Western Mindanao Command. Siniyak naman ng militar na haabulin nila ang grupo ng Abu Sayyaf para di na maulit ang pamamaslang. Teodever Arquiza, News 5. Naoperahan na si dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo sa iniinda niyang sakit sa batok at sa gulugod. Kumusta na kaya ang kalagayan niya ngayon? Live po mula sa St. Luke's Hospital sa Taguig, si Michelle Mediana. Michelle. Sherry, naglabas na ng bagong medical bulletin ng St. Luke's tungkol sa 5 oras na operasyon kay Congresswoman Gloria Macapagal Arroyo para maayos ang kanyang cervical spine. Mag-aalas 8:30 ngayong gabi, humarap sa media ang mga doktor ni CGMA para i-anunsyo ang naging resulta ng operasyon niya na nagsimula kaninang alas 7 ng umaga. Napalitan na raw ng titanium implants at bone substitutes ang 4 na disc sa kanyang gulugod. After 5 hours of uneventful surgery, there was no problem. Bandang alas 4 daw ng hapon nagkamalay si CGMA. Matapos ang operasyon, nakakainom na raw ito ng kaunti, nakakapagsalita na rin at naigagalaw na ang kanyang katawan. Kwento pa ng mga doktor, kumpleto raw ang buong pamilya ni CGMA habang isinasagawa ang operasyon. Pero ang kanyang mga apo ay bukas pa inaasahang dadalaw dito. Masaya naman ang mga doktor dahil di sinunod ni CGMA ang payo sa kanya ng ilang kaibigan na magpa-opera ng kanyang gulugod sa ibang bansa. Kakailanganan na lang daw ni CGMA na mag-physical therapy para mas mapabuti pa ang kanyang lagay. Nasa surgical intensive care unit pa rin ngayon ang kongresista. Sherry, magdamag na oobserbahan ng mga doktor ang kondisyon ni CGMA para malaman kung pwede na siyang ilabas ng ICU. Pero mga nasa 3 linggo pa raw bago siya tuluyang makarecover at makabalik sa Kongreso. Cherry? Maraming salamat sa iyo, Michelle Mediana. Nag-uulat po sa atin ng live mula sa Taguig. Samantala, delikado at mabusisi ang pinagdaan ng operasyon sa gulugod ni dating Pangulong Arroyo. Kung paano ito ginawa, Zai Finiza, ikwento mo.
ipinakita ng mga doktor ng Philippine Orthopedic Center kung paano isinasagawa ang operasyon para sa cervical spine ni dating Pangulong Arroyo. Gamit ang isang dummy skeleton, itinuro ng mga doktor kung aling bahagi ng buto sa batok ni Arroyo ang rumurupok at kailangan operahan. Kapag tuluyan ng nasira ang spinal disc, pwedeng magdulot ito ng matinding pananakit sa upper body at panghihina ng braso na pwedeng humantong sa pagkaparalisa. Yung pinaka-shock absorber ng gulugod na nakikita in between, ito no, in between, yan yung disc, no, in between ng dalawang buto, pwede siya luminsad patalikod para maipit yung spinal cord. Sa operasyon, kailangan buksan ng lalamunan ng pasyente. Dito kasi makikita ang disc na sumusuporta sa cervical spine o ating gulugod. Kailangan hugutin ng marupok na disc bago palitan ng isang cage na gawa sa titanium at improvised na buto. Yung cage, yun ngayon yung ipapalit mo dun sa puwang na tinanggalan mo ng disc. Yung cage. Matapos malagyan ng panibagong disc, tatapalan ng steel plating ang gilid nito bilang suporta para di na ito basta-basta gumalaw. 7 ang cervical spinal disc ng isang tao, pero hanggang 3 lang ang pwedeng palitan dito. Ang halaga ng bawat disc na ipapalit, $4,000. Aabutin hanggang 5 oras ang operasyon, depende sa kondisyon ng pasyente o dami ng dapat palitan na disc. Kadalasan, tagumpay ang operasyon. Pero ang iba, nagkakaroon ng komplikasyon sa mga kamay, kaya't kailangan agapan sa pamamagitan ng physical therapy. Zai Feniza, News 5. Lumantad na ang mga pulis na sangkot umano sa election return switching noong 2004. Bit-bit din nila ang mga original ERs na kanila daw sinikwat para tiyakin ang pagkakapanalo ni dating Pangulong Arroyo. Fritzy Cabial, ikwento mo. Nasa kamay na ng Department of Justice ang lahat ng mga ebidensyang magpapatunay umano na ang pumanaw ng si Fernando Poe Jr. ang tunay na nanalo noong 2004 presidential race. Matapos itago ng higit 6 na taon, personal na iniabot ni Senior Superintendent Rafael Santiago kasama ng 5 niyang tauhan sa PNP Special Action Force ang 38 orihinal na election returns galing sa Mindanao. Aminado sila, ninakaw nila ang mga ER sa batasang pambansa noong 2005. Know that we're facing powerful people, but there'll be no turning back. Ilan sa mga makapangyarihang opisyal na dinadawit ni Santiago sa dayaan ay sina dating PNP Chief at ngayon Zambales Governor Hermogenes Ebdane. Buwelta naman ni Ebdane, sa korte na niya sasagutin ang aligasyon. Kasama din sa akusasyon si dating First Gentleman Mike Arroyo na siya umanong nagpondo sa nasabing operasyon. Ayon sa Malacanang, hindi na daw sila nagulat sa paglutang ng pangalan ng dating First Gentleman. Pero ipinauubaya na daw nila sa DOJ ang kaso. Nag-I am sorry din si Santiago, lalo na sa pamilya ni FPJ. We would like to extend our apology to the Philippine nation, especially to Madam Susan Roses for the error. And at this point, we are trying to rectify. Ayon naman kay COMELEC Chair Sixto Brillantes, bukod kay Santiago, meron pang 17 election officers na taga Mindanao ang nagpaparamdam na gusto na din nilang lumantad. Fritzy Cabial, News 5. Magkahalong saya at galit ang nararamdaman ngayon ng mag-inang Susan Roses at Grace Poe matapos aminin ni Senior Superintendent Rafael Santiago na dinayan nila si FPJ noong 2004 elections. Pero hindi raw kay Santiago sila nagagalit, kundi sa taong pasimuno ng dayaan. MJ Marfori, ikwento mo. You have stolen the presidency! Halos maiyak na sa galit si Susan Roses noon nang lumabas sa mga alingas-ngas na dinayang kanyang asawang si Fernando Poe Jr. sa 2004 election. Ngayon, maging ang anak nila ay naging sentimental nang aminin mismo ni Senior Superintendent Rafael Santiago ng PNP Special Action Force na pinilitan nga nila mga election returns para matiyak ang panalo ni dating Pangulong Arroyo. Akala namin naubos na yung luha namin noong mga nakaraang ilang taon. Nilinaw ni Grace, wala silang galit ng kanyang ina kay Santiago, kundi sa mga taong nasa likod ng pandaraya. Paano mo naman magagawang magalit sa kanila? Ito na nga at lumabas na sila at nagsabi na ng katotohanan. Hinihikayat din ni Manzares na lumantad na ang iba pang sangkot sa dayaan noong 2004 elections. Magsama-sama, umisip tayo ng mga aktibidad na maaari magpalakas ng loob dito sa mga lumalabas na mga witnesses. Sakali
Muling lumutang ang mga kasali sa anomalya, hindi lang daw ito hustisya para kay FPJ, kundi pati sa mga botanteng nasayang ang boto dahil sa dayaan. MJ Mar, 4 News 5. Patuloy man sa pagtanggi ang kampo ni dating Pangulo at ngayon ay Congresswoman Gloria Macapagal Arroyo sa mga aligasyon na nandaya siya sa eleksyon noong 2004, tila nagtutugma naman ang kwento ng mga naglalabasang testigo kung paano na isagawa ang pandaraya. Ina Zara, ikwento mo. Sa pagsulpot ni Senior Superintendent Rafael Santiago, lalo nagkaroon ng linaw at basihan ang mga aligasyon na nagkaroon ng dayaan noong 2004 elections at ang kampo ni dating Pangulong Arroyo ang lumalabas na may pagkana sa anomalyang ito. Base sa mga pahayag ng mga bagong testigo, hindi bababa sa dalawa ang naging pamamaraan ng pandaraya noon. Una, ang pagtamper ng election returns at certificates of canvass bago pa magsimula ang canvassing ng resulta ng eleksyon sa Mindanao. Noong isang linggo, sinabi ng opisyal ng NAFREL sa Lanao del Sur na si Laksaman Dalidig at dating Sharia Judge na Gamora Moner sa News 5 na sa utos ng Malacanang, dinagdagan ang mga boto ni Arroyo at binawasan di umano ang sa kalaban nito na si Fernando Poe Jr. sa precinct level. Nakalamang si Arroyo ng hindi bababa sa 100,000 votes sa iba't ibang probinsya, hindi lamang sa Mindanao, kundi pati sa Luzon at Visayas. Dahil dito, lumamang si Arroyo kay FPJ ng mahigit 1 milyong boto. Sa ulat ni Dalidig, ito ang ilang resulta ng mga pandaraya. Nangyari naman daw ang ikalawang pandaraya nang mapalitan ang ballot boxes sa Kamara noong January 2005, 7 buwan bago maiproklama si Arroyo bilang Pangulo. Ayon kay Colonel Santiago, siya kasama ang isang grupo ng pulis ang kumuha ng orihinal ng election returns mula sa 38 probinsya gaya ng Lanao del Sur, Southern Leyte, Negros Occidental at Benguet. Ang Special Action Force po ay may kultura ng pagsunod muna bago pagsaway. Kasabay nito, ipinalit naman nila ang mga peking election returns na nagsasabing panalo si Arroyo. Ginawa raw ito matapos mataranta noon ang palasyo sa protestang inihain ng kampo ni FPJ na humihingi ng recount sa resulta ng eleksyon. Sa ulat ng Election Tribunal noong 2004, lamang umano si Arroyo ng 1.1 million votes kay FPJ. Pero sa ulat ng mga independent poll watchers, si FPJ ang talagang nanalo at lumamang siya ng 1.2 million votes kay Arroyo. Ina Zara, News 5. Sa ating journalismo question ngayong araw, tinanong natin ang mga citizen journalists kung sa tingin nila sapat ba ang pagkilos ng Administrasyong Aquino laban sa mga bandido tulad ng Abu Sayyaf. Sabi ni Onyx Mine, hindi kasi hanggang ngayon, hindi pa rin safe ang buhay ng mga taga Mindanao. Nandyan pa rin ang banta ng terorismo, madami pang dapat gawin ang pamahalaan. Ang sabi naman ni Charlotte Arcaina, sapat naman kaso lang mas malakas ang bandidong Abu Sayyaf. Kulang kasi sa mga bagong kagamitan at sapat na budget ang ating militar. At hirit naman ni Christian Villarico, ano ba bago? Lahat na ng mga nagdaang administrasyon, sakit na ng ulo ang Abu Sayyaf. Hanggang hindi pa ito nauubos, paulit-ulit lang ang problema. Magiging sapat lang ang pagkilos kung mauubos na ang mga ito. Susunod, mga residenteng sinalanta ni Bagyong Juaning sa Albay, nagtiis sa baha at mahabang pila para lang makakuha ng makakain. At bukod kay Albay Governor Joey Salceda, 2 pang alkalde sa Aurora, dismayado din sa naging forecast ng pag-asa sa Bagyong Juaning. Abangan sa pagbabalik ng aksyon, journalist.